Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Idiniklara kaagad ng sentensyador ng sabungang panalo ang aming alimbuyuging panabong at nagbunyi ang mga mamumustang pumusta sa aming alimbuyugin. Laylay na ang ulo ng tinaguriang malaagilang hiraw na panabong ng merong mutyang bariyang si Mang Luciano. Ganoon pa may lumapit ito kina Itay o sa aming lahat. Kasama niya ang mag-amang sinamang Pipito at si Mang Piping at nagwikang, "Hindi ko alam kung ako'y nananaginip lamang ba o hindi, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na natalo ang aking alagang hiraw ng inyong alimbuyuging panabong kano. Napawalang saysay at bisa ang aking mutyang ito. Pasensya na kayo kano kung masyado kong minaliit ang inyong panabong na yan." Ang mahaba ngunit formal na pagkakasabi ni Mang Luciano sa aming lahat, lalong-lalo na nga sa kanyang kaharap na si Itay kano. "Katulad mo, Luciano, maging ako may hindi makapaniwalang sing bilis ng kidlat at hangin kung pumalo at pumatake ang iyong hiraw na yan at wala yang ipinagkaiba sa aming alagang hiraw." Ang sagot sa kanya ni Itay kasunod ay nakipagkamay ito kay Itay bilang simbolo na maayos niyang tinatanggap ang pagkatalo ng kanyang alagang panabong. "Ano pang hinihintay niyo? Pipito! Piping! Tarihan niyo na ang inyong panabong at iharap na ninyo sa totoong hari ng sabungang si Malaginto nang maumpisa na ang totoong laban." Ang dinig naming lahat napasigaw na pagkakasabi ng isang mamang nasa gilid o labas ng sabungan. Dahil do'y nagkatitigan sina Itay at si Mang Piping at saka pareho silang napangiti pagkuhay nagwika itong si Itay. "Anak, Fidel, kunin mo itong ating alimbuyugin at ilagay mo sa loob ng kanyang sariling bayong." Mabilis ko namang sinunod si Itay kano at pagkatapos ay iniabot na nga sa kanya ng aking kapatid na si Ramon ang aming guwapito at bruskong si Malaginto. "Paring iko, Mang Pipito, at sa iyo, Piping, tayo na sa loob ng sabungan." Ang sabi ni Itay. Masayang pumasok silang apat sa loob ng sabungan, dala ang kani-kanyang mga panabong at doy. Masaya at magandang pagmasdan. Kung katulad nila Fifito, ang lahat ng mga sabongerong makakabangga ng mga panabong ni Kano. Ang dinig naming sabi ni Lolo Hinir hanggang sa makikita na ngang maayos ng kinakargahan ng mga tari ang dalawang mga panabong, bagay na nagbigay ng karagdagang ingay sa nasabing sabungan sapagkat nagkagulong muli ang lahat ng mga mamumusta at ang lahat ay nalilito na kung kaninong panabong pa sila pupusta. Sa dahilang makikita ring hindi basta-basta ang nasabing brushback na panabong at nang ibinalig ni Itay ang kanyang paningin sa kinapwepwestuhan ng mag-amang sinamang Pipito at Piping ay nagkaroon ng kutob itong si Itay sapagkat nakita niyang nakatalikod sa kanila si Mang Pipito habang kinakargahan ng kanyang anak ng tari ang paanan ng kanilang brushback na panabong. Naisip ni Itay na maaaring isinisiksik na ni Mang Pipito ang kanyang mutyang balat ng magkabuhol na baging sa paanang may tari ng kanilang brushback. At pagkatapos na makumpleto ng sentensyador ng sabungan ang mga perang pusta para sa dalawang mga panabong ay pinagharap na nga nila ang mga ito
sa utos ng sentensyador sa gitnang bahagi ng sabungan. Makano, makinig ka. Bagamat totoong gustong-gusto rin naming magtagumpay sa labang ito, ang aming brushback na panabong na ito, diyan sa iyong malaginto. Pero, ang pinakamahalaga sa amin at nagbibigay ngayon ng walang hanggang mapaglagyang tuwa at saya ay nakaharap kita sa gitnang bahagi ng sabungang ito at hawak natin ang ating mga panabong. At ang gantong mga sitwasyon ay matagal ko nang pinapangarap. Isang karangalan para sa amin ang makaharap kita ng personal sa gitnang bahagi ng sabungan. Maraming salamat sa iyo, Kano. Ang madamdaming sabi ni Mang Pipito kay Itay. Sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, pareho lamang po tayo, Mang Pipito, nang iniisip. Pero, bakit po kayo nagsasalita ng ganyan na para bang wala kayong katiyakang mananalo ang inyo pong panabong sa aming malaginto? Ngumiti na lang sa kanya si Mang Pipito o kay Itay Kano bilang sagot sa kanyang mga sinabing yun. Kasunod ay pinagharap na nga nila ang dalawang mga panabong. Parehong gumanti ng pagtuka ang dalawang mga panabong sa isa't isa, kung kaya't ay ipinag-utos kaagad sa kanila ng sentensyador ng sabungang nasa kanilang tabi na bitawan na ang kani-kanyang mga hawak na panabong. At kitang-kita naming lahat sa kung papaanong bahagya munang naglakad paikot sa parteng kaliwa ni Itay itong si Mang Pipito bago niya pinitawan sa sahig ng sabungan ang kanyang agresibong brushback na panabong. Bumuelo kaagad ito at tumalon papalapit sa nooy. Sa nooy nakatayo sa lupang kalmadong guwapito at bruskong si Malaginto. Sunod-sunod at walang palyang pinalo ng brushback sa katawan si Malaginto. Sa bilis at lakas nito'y nagtagumpay itong dalhin sa gilid o harang ng sabungan ang aming alagang si Malaginto. Dinikdik niya ng dinikdik si Malaginto doon. Natahimik at nanlaki ang mga mata ng mga mamumustang nasa paligid ng sabungan sapagkat nakalublob na lang sa sulok ng sabungan si Malaginto at hindi na ito gumagalaw. Nang ito'y nilubayan ng nasabing brushback at inisip kaagad ng lahat na wala na, paktay na si Malaginto. Mabilis namang kumilos ang nasabing sentensyador ng sabungan. Maingat niyang dinakma ang dalawang mga panabong, lalong-lalo na nga si Malaginto. At nagimbal kaming lahat sa aming nasaksihan sapagkat duguan na ang tigmagkabilang hita ni Malaginto. Nang hihina na ito at para bang ito'y masyadong napuruhan ng nasabing brushback, marami sa mga mamumustang naroroon ang nagsasabing katapusan na ng aming Malaginto. At ang iba sa kanila'y sinasabi nilang ang brushback na panabong lang ng Bicolanong si Mang Pipito ang papatay sa aming Malaginto. At ang mga mamumustang nagsasabi noon ay ang mga mamumustang pumusta sa nasabing brushback. Subalit, diyan kayo nagkakamali dahil hindi yun ang nakikita ko. Halos sabay-sabay naming lahat na naibaling ang aming mga paningin sa kinatatayuan ni Lolo Hinir nang marinig naming sinabi niya ang mga katagang yon. Napaka-misteryoso rin, paring Pedro, nitong si Hinir, hindi ba? Ang mahinang pagkakasabi ni Lolo Berhil sa kanyang katabing si Lolo Pedro. Sumagot naman ito at sinabi nito sa kanyang, oo, tama ka riyan, paring Berhil. Dahil sa yun din ang aking nakikita kay Malaginto. Nagpapainit pa lang ito. Hindi na yun. Bagong bagay sa aming pandinig. Hanggang sa pinagharap na nga o kinareho ng sentensyador ng sabungan ang dalawang mga panabong nang hihinamay kung titingnan si Malaginto. Subalit, nauna itong tumuka sa ulo ng nasabing brushback at nang masaksihan yun ng lahat
ay nagsigawan na ang lahat ng mga pumusta sa aming Malaginto. Tuloy ang laban! Walang makakatalo kay Malaginto! Ang pasigaw na pagkakasabi ng isang mamang pumusta at masyadong nagtiwala sa aming alagang si Malaginto. Gumanti ng pagtuka kay Malaginto ang nasabing brushback na panabong, kung kaya't ay masayang binitawan ng sentensyador ng sabungan. Sa sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong, kumaripas kagad ng pagtakbo. Papalapit sa nakatayong si Malaginto ang nasabing brushback at talagang porsigido itong gawin ng pulutan at kataan sa kawali ng kanyang mga amo at maiparis sa bahali ng tuba si Malaginto. Subalit mukha atang maiiba ang plano o mangyayari dahil sa hindi pa man ito tuluyang nakakalapit sa aming Malaginto'y nakita at nasaksihan ng lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan sa kung papaanong bigla na lamang na bumuka ang mga malalapad na mga pakpak ni Malaginto at tumilaok ito ng napakatinis at napakatagal maupos. Bagay na siya namang ikinagulat ng lahat. Hindi lamang yun, nag-aasal hari at siga ng sabungan si Malaginto na para bang wala itong tinamong pinsala sa kanyang katawan. Artistahin pala ang ating bidang si Malaginto. Ilang sandali pa'y lumipad si Malaginto at sinalubong sa ere ang nasabing brushback na panabong. Nang puntong yon ay tila ba'y nabaliktad na ang mga pangyayari dahil di hamak nang mas nakalalamang na ng pagpalo at bilis si Malaginto. Winasiwas niya ng kanyang kargadang tari ang brushback at pagbagsak nito sa sahig ng sabungay, iniwan at nilayuan ito ni Malagintong. Nangingisay-ngisay na, duguan na ang kanyang mga balahibo at basang-basa na ng dugo ang kanyang ulo. Maya't maya ang kanyang ginagawang pagbukas-sara ng kanyang tuka at ang pagsabog ng kanyang namumuong dugo sa kanyang tuka. Wala na itong buhay nang ito'y sinuri at iniangat ng sentensyador ng sabungan. At nang nooy, mag-amang sinamang Pipito, subalit nagawa ring markahan ng sugat o hiwa ng tari ng brushback ang tigmagkabilang hita ng aming alagang si Malaginto. Naunang nagsigawan ang mga mamumusta bago pa man idiniklara ng sentensyador ng sabungang panalo si Malaginto. Inaasahan ko ng ganito ang mangyayari sa aming brushback na panabong. Kano? Kaming lahat ay nagtaka sa mga sinabing yun ni Mang Pipito kay Tay Kano, kung kaya't ay, anong ibig mong sabihin, Mang Pipito? Ang tanong sa kanya ni Itay. Dahil kanina, habang idinidikit ng aking anak ang aming mutyang kinuha sa balat ng magkabuhol na baging, ay nagtaka kaming dalawa ng aking anak dahil makailang beses itong nahulog at noon lang yun nangyari. Kung kaya't ay kinutuban na kaming dalawa ng aking anak na maaaring hindi na magkakabisa pa sa aming panabong. Ang aming mutyang matagal nang pinakaiingatan at inisip na sana naming umatras pero nakakahiya yun, Kano. Nakipagbakbakan sa inyong Malaginto ang aming panabong na ito nang walang mutya at gamit lamang ang kanyang sariling kakayahan. At yun ang dahilan kung bakit parang walang katiyakan ang mga sinasabi ko sa iyo kanina. Ang mahabang revelasyon ni Mang Pipito sa aming lahat, subalit katulad ng iba'y formal at maayos nilang tinanggap ang pagkatalo ng kanilang panabong. At para kina Itay, yun ang pinakang mahalaga sa lahat. Huwag kayong mag-alala, Mang Pipito. Marami pang mga pagkakataon upang muli nating pagharapin
alinman sa inyong mga panabong laban sa aming malaginto. Ang sabi sa kanila ni Itay at pagkatapos noy, nagpaalam na kaming lahat kina Mang Luciano at Mang Pipito na kinakailangan na nga naming bumalik sa aming baryo at sakay ng bangkang pag-aari ni Mang Laurel at kasama sina Lolo Hiner at ang kanyang dalawang mga anak at nang kaming lahat ay ligtas at maayos na nakarating sa labas ng aming bakuray, nakita kaagad naming lahat na nakatali na sa katawan ng tig-isang malalaking punong kahoy. Ang kulay pula at kulay puting mga kabayo ng dalawang sinamang Gaston at Mang Ambrosio at silang dalaway nakita naming nasa aming balkonahin na at parehong nakaupong nagkakape at nakangiti silang dalawa sa aming direksyon. Paano mga pare, Ninong? Tayo na po sa loob ng aming bakuran. Ang nakangiting sabi ni Itay sa aming lahat. Ano pa nga ba pareng kano, mga pare? Nang maumpisahan na nating kataan ang dalawang mga wala ng mga balahibong mga bihag na ito, di ba? Humalakhak silang lahat nang marinig nilang sinabi yun sa kanila ng Noy. Abot tenga ang ngiting si Mang Octavo at si Mang Clarito, kung saan ay hawak nilang tig-isa ang dalawang mga bihag. Dumiretso muna kami ni Itay at ng aking dalawang mga kapatid sa kubo-kubong ginawa ni Itay, kung saan ay naroon ang aming mga kulungan ng aming mga alagang panabong at gawa sa kawayan. Samantalang sina Lolo Pedro at sina Lolo Hiner ay pumunta na kaagad sa aming balkonahe. Anak Fidel, patakan mo ng tubig na galing sa ating mahiwagang bukal itong mga sugat ng ating malaginto na nasa kanyang tigmagkabilang mga hita. Mabilis ko namang sinunod ang ipinag-uutos sa akin na yon ni Itay Kano. Pinatakan ko ng tubig galing sa mahiwagang bukal ang mga sugat ni Malaginto. Sa kanya ito ipinasok sa loob ng kanyang sariling pag-aaring kulungan at pagkatapos ay binugahan ni Itay ng tubig ang katawan o mga balahibo ng aming alimbuyuging panabong. Sa kanya ito ipinasok sa loob ng kanyang sariling kulungan at nang kami ay umakyat sa aming balkonahe ay nakita naming abalang nagtitimpla ng kape si Inay Estela para kina Lolo Hiner at Lolo Berhil. Mga anak Fidel, makikisuyo nga ako sa inyo. Tulungan nyo nga muna si inay nyo. Mabilis namang kaming sumang-ayon kay Itay at sa mesang nasa kanilang harapay nagtaka si Itay dahil sa merong tatlong mga boteng mamahaling nakapatong doon. Saan at kanino galing yang? Ninong? Hindi na. Naituloy pa ni Itay ang dapat sana'y sasabihin niya dahil sa otomatikong pumasok kaagad sa kanyang isip sina Lolo Hiner. Oo, inaanak iho. Ang totoo niya ay bago kami pumuntang baryo nila Luciano gamit ang aming sariling bangka, ay naisip naming dumaan na muna rito sa inyo upang iwan ang tatlong boteng yan dahil sa alam ko nang kayo ang magtatagumpay at magaganap ang gantong sitwasyon. At saka iho, hindi lang ito ang aming dala dito sa inyo, kundi ay meron pang iba. Totoong lahat ang mga sinabing yun ni Lolo Hiner kay Itay Kano dahil bukod sa mga alak ay meron pang mga groceries at perang iniregalo sina Lolo Hiner sa aming pamilya. Kaya naman ay labis-labis ang aming pasasalamat sa kanilang tatlo. At dagdag pang sabi ni Lolo Hiner ay, at sa inyong lahat na mga tapat na mga kaibigan ng aking inaanak, itong tatlong boteng mga alak na ito ang regalo ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong katapatan sa aking inaanak. At pagkatapos nilang lahat na makahigop ng kape at ipinaris nila ang sumang gawa sa kamote, dahil sa ayaw nilang kumain ng kanin ay nag-umpisa na kaagad silang lahat
na mag-inuman sa aming balkonahe habang kami noon ay abalang nagluluto ng dalawang mga bihag. At si Itay Kano na hindi naman talaga umiinom ng alak ay napilitang uminom dahil sa kahilingan ng kanyang dalawang mga kinakapatid. Samantalang, kumusta ang inyong naging lakad, Bilyano at Bardok? Anong mga karagdagang mga impormasyon tungkol kay Tercio de la Reballas Cano at sa kanyang panabong na isang malagintot usap-usapang hari ng sabungan? Ang boses ng isang mamang nakatalikod sa kanyang dalawang tauhan at merong hawak na basong naglalaman ng mamahaling pulang alak. Ang boses ni Mr. Yamamoto, ang sabungerong Hapon at gumagamit ng pandaraya para manalo ang kanyang mga panabong, at nakarating na rin sa kanyang pandinig at kaalaman ang tungkol kay Tay Kano at sa aming alagang si Malaginto. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina family. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas,
kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Giming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark de la Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rubion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,